Paminawan ninyo sa Adesino na ninuod ni siya ba? Grabe nagisukat. Buwan nagkahilak ko dito. Hilakay. Istorya lang. Wala isukan na ikot. Sa amin tao. Paminawan niyo siya. Wala akong tilalis kung wala protestante. Wala akong tilalis kung wala mga tao nga naay tumong og tinguha nga gamiton ang balaang kasulatan isip kapital sa ilang panginabuhi para mabuhi ang ilang pamilya. Wala daw tayo lalis kung wala kay mga protestante. Wala po daw tayo lalis doon tao. Wala yung mga nagamit sa Biblia aron imong negosyo. Bastila na yun. Wala unta yung lalis kung kaning Biblia gitudlo pa nyo ligin sakto. Wala tayo lalis ba? Wala po yung protesta. Mag-usa ra gyud ta pero kay inyong tinudloan partner kung layo ka ang gipanggamit yung gipangtudlo nga doktrina. Dito naman hinuon sa mga basahon wala naman sa Biblia. Nya moingon dayon pud ba mo nga gigamit niya aron sa negosyo. Bastila tanaw na to ni karon. Kung kinsay na negosyo gid aning gitawag og pulong sa Ginoo. Ato pa dayon nang iyang gisulti. Wala akong tilalis. Nga naman, kay bisag sayop sila, tindog nila ang ilang sayop. Nga naman, dili mabuhi ang ilang pamilya kung musalig sila o muabid sila sa kamaturan. Kapital man nila. Biblical ba na? Ang Peter chapter 2, verse 1 to 3. Sabi mo nila sa dito, kining mo ang mga tawahan ang malapit ka ninyo. Kasi may gamit. Ang gamit, wala ang kasulatan. Kani ato, gibaligya ni Judas ang lawas ni Kristo sa mga parisiyo. Aron patyo. Karon lain, gibaligya sa mga sulpot ang pulong ni Kristo aron mabuhi sila. Makakwarta sila. Uyaw ka ng mga Judas, kay pulong ni Kristo. Pulong sa Diyos ang gibaligya. Matod niya, ang pulong kuno sa Ginoo gipamaligya sa mga protestante. Kamo hinuon ang namaligya. Lantaw na nato kinsa na maligya sa pulong sa Ginoo. Pananglitan, ang Biblia nag-ingon din nga bautismuhin niyo sila sa ngalan sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Ang mutuo pagpabautismo maluwas ingon Marcos 16:16. Ang pangutana karon sa inyong gihimo, ang bautismo gipabayaran. Kung sa pagigipabayaran, ang kasal gipabayaran. Kung sa pagidong na mamatay din ha ilubong, agi simbahan babayaran gihapon. Magpamisa bayaran gihapon. Porto daghan ang mga bayronon. Unya pagkasulod na pud tuig, magpahinumdom na pud, bayaran na sab. Unya pagkahuman kung gusto kang maluwas ang imong kinini ang namatay nga mahal sa kinabuhi, magbayad kag pamisa na espesyal ug na ordinary. Nya karon kinsa may nangwarta na. Pastilan ay inyo mong gimamasangil sa mo. Unya kamurom din naghimo na wala lagi hilakay sino. Di ko mahilakon. Istorya lang ba istorya? Dili ako maghilak-hilak. Pastilan na pud ninyo. Follow on share sa atong video. Salamat. Mo ni lisod aning mga tao nga wala bitaw kaagi o dawag ini nga artist sa public speaking. Ngano man kay pag mo present magug ka og topic or kana bitaw nga mga butang nga gusto nimong i-emphasize, normal yun lang nga maghatag kag persuasion. Buti pasabot nga para pagpahimug-at sa imuhang gitawag og punto, kinahanglan ka mo hatag og mo pagawa sa imong emotion para mapahimug-atan ang mga butang nga gusto nimong gitawag og pahimug-atan. It does not mean nga nahila ka or nasuko ka. Pero abot lang og kining moong tawhana nga to ang gireaksyonan. Makasabot makaana. Nga naman kining mo mga tawhana hilig maguna sila damgo. O tanawa ra gud. Imo don nihilak ni pagka never bisag luha nako ni sa kita. Emphasis noon mo tuo ko. At the same time ikaduha nga punto diha sa to ang gitawag og presentation na ako sa panahon sa explanation. So buti pasabot again pag na ako'y gustong i-emphasize nga butang normal na nga mohimo mo paggawas og persuasion kay para at least mahibaw-an sa mga tao nga mao na ang ako ang gitawag og punto. Pero kanang mga tao sa bala kana ibit naman kaingon ko ba nga ang panabot na asla pala pa mag-drawing na lang og una nihilak na wahilak kay. Kanya sa mga argumento ba wa ba siya gihatag nga ebidensya? Okay lang unta kung nagihatag ng ebidensya kay para ma-overthrow ang ako ang tawag ining presentation. So sa may tawag ana nga nagtan-aw na lang sa persuasion, nagtan-aw na lang sa instead of dito mag-focus sa argumento, dito na lang nitan-aw sa tawag ining unsay imong aksyon. It is a fallacy of argumentum ad hominem. Buti pasabot way rason, walay mahatag nga insaktong ebidensya man diha na lang siya ni focus. Okay, dilita sa iyang gitawag og punto. Katong paingon nako nga wala untay lalis kung walay mga protestante, walay mga tao nga gigamit ang balaang kasulatan aron sa ilahang gitawag og panginabuhi. Ingon pa niya, kung natudlo pa doon natong tarong, wala doy gitawag og lalis. Kinsa din mo nga mo question? Kinsa di ay mo nga mo question concerning sa Catholic faith nga mga sulpot lang mamong dagko. Di ba? Anak man mo sa mga liki nga kawayan. Wala mo katungod nga mo question concerning the interpretation and teaching of the Catholic Church nga naman gipangtukod ng man mugtaho. Unya wa po may otoridad nga maghatag og final interpretation concerning sa balaang kasulatan kay reader ramo, dili mo interpreter. Ang interpreter sa balaang kasulatan dili kamo. Kay sulpot lang man mo, di ba? Again, sulpot lang man mo. Dili kamo ang interpreter sa balaang kasulatan. Ang interpreter sa balaang kasulatan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kinsa man mo nga mo question?
Di ba sama ba nga sa usa ka abogado, makauulaw sa abogado nga i-question ang decision o interpretation sa Supreme Court. Supreme Court na gani no. Pag unsa isot ng Supreme Court, final and executory na. Una man galing kay tawag ang panahon nga mo-appeal, dawaton lang imuhang tawag ining appeal, pero kung makita sa Supreme Court nga tama ang decision, ipirme na, dapat submissive ang mga abogado pag oras o muhatag ng desisyon ang Supreme Court. Pero kamo di mamumutuan na. Nga naman kay lagi nag-create mong inyong kaugalingong mga pundo kay para ipahaom-haom ninyo yung teaching subay lang sa inyong opinion. Muna problema ninyo kay nagibit-bit mong libro nga walay interpreter kamo-kamo ra gi-interpret mo nang moingon mo nga ang Katoliko wa man nagtuo sa moingon ani wa magitudlog tarong binangag maguna ka ng kanabitang mag correction kuno kanya pagkahuman dili ikaw ang official nga mo correct. Di mo kasabot ana nga naman sa hinungdan kay kanang inyong pagbasa sa balang kasulatan ang inyong ginapasabot, ang inyong ginapairal kanang opinion or opinionated interpretation. Dili gyud gikan sa otoridad. So, wala may katungod nga mag-question sa interpretation o pagpanudlo si Simbahang Katolika nga naman sulpot ramo. Number 2 point, ingon pa niya nga tawag ka ng di daw tinuod nga ng warta sila, ang Katoliko daw kunoy ng warta. Ingon pa na, bunyag, pabayaran, bisas patay, pabayaran, kasal, gitawag pabayaran. Isa pinag-ingon yung mga pabayaran na. Ang sakramento, dili mabayaran. Nga naman, grasya go nagikan sa Ginoo. Pero nga nang maghatag mami og tawag ining kwarta sa panahon nga magpa-administrar mi ni anang maong gitawag og sakramento kay every time nga na ay prayer pag-ampo nga himuon og ilabi na nga mag-offer og tawag ining mga sakripisyo na ginay involved pod nga individual sacrifices ug usa ni ana ang pag-offer namo og kwarta. O tanawa, dos Makabyo 12:43-45 pag-ampo para sa mga patay nag-offer sila og kwarta. O sa dihang tawag ining magsimba kani adto ang mga Hudyo kani adto ang ilang offering gawas nga mohatag sila og kwarta, magpalit sila hayop kay para iadto didto para i-offer dito sa tawag ini nga templo nga parto sa temple services. So kung tinuod nga iglesia, kung tinuod nga templo o tinuod nga iya sa Dios, dili question ang paghatag og kwarta. Mana sa mo adi mi kundi mi question ana ngano man kay tinuod man ang iglesia among gitagaan. Dili man kan lang sekta nga gitukod lang og Amerikano nga mingboto lang ni adtong 1863. So dili sa pagpangwarta. Ang gidili lang ni Ginoong Jesucristo og sa balaang kasulatan kanang pasubra og singil. Ang pangutana kanang magpabautismo, kanang maadto mi didto magpabunyag mi sa among mga anak, 200 pesos bayad na. Niyambag. Pag-ambot sa tawag ining kasal ngano ingon ana man kadagko ang for example pinakadako na lang 15,000 for example kung magpakasal ka. Ngano ingon ana man kadagko ang tawag ining bayaran sa mga gusto magpakasal. Ngano man gusto ng bungga. Gusto lang magpapalit og daghang mga bulak na agi tawag ining arranger. Ana. Kasi mo din gasto ana ang inyong gusto. Ang simbahan may pagastuhon ninyo. Bisan gani ang huwis na. Huwis na. Na simple lang kayong kasal na magani bayad. How much more nga ang simbahan nga i-bind ang tawag ang duha ka tawo nga naghinigugmaay atubangan sa Dios o atubangan sa tao o niya ang ni-bind ministro sa Ginoong Dios di nang kamuhatag kwarta. Pero again dili na question lagi sa mua in terms of pag-offer og kwarta o paghatag og kwarta alang dito sa tinuod nga ministro sa Dios. Ang ngilad ana kana bito nagpaatik-atik ni bitong mga bakakong dagko niya pagkahuman gamiton pampulong si Ginoo para mabuhi sila. Ay maning tawag ining mga pastoy. Misa para sa mga patay ako nagikot na ganina. Pag-ampuan lang sa mga patay mag-involve yun na og tawag ining kwarta, mag-offer og kwarta. O di ba 12 Makabyo 12:43-45. Oh, nag-offer sila og kwarta. Dito kan 2,000 ka salapi nga plata kani nga mga pilara. Pilara. Unya mut-mut mo nang mingon nga pamisahan aron maluwas, wa may pagtulunan. Way pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pamisahan ang usa ka kalag para maluwas. No. Ang amo ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pamisahan aron kanang kalaga malingkawas
sa temporaryong pag-antos kay naa may doktrina nga gitawag og purgatorio. Unya pila ra man na. Bata na to magpamisa may pinakadako na ng 750 per year. Sa tawag ing napulo ka tuig 7,500. Sa 40 ka tuig usa ka henerasyon Sa 40 ka tuig siguro naali mga 30,000. Patay na na. Magpamisa may matag tuig. Abi lang mas hubkas, di ba? Anya pagkahuman unsa pa? Kanang maghatag mi og kining offering sa panahon sa bautismo kas ara pud na mahitabo sa mua. Pila ra imong mahatag buta na to pinakadako na lang 1,000. Pila 16,000. Sunod kining kuan kining pag naay mamatay magpamisa ka o di ba pamisahan nimo kanang naapang lawas ba o buta na to 1,500. So 17,500. So ang mahitabo gikan sa buhi pa ang usa ka gitawag og Katoliko hangtod siya mamatay og 40 years ang pagpamisa sa kuan ang makwarta lang sa simbahang Katoliko kung pangwarta na para sa inyo 17,500. For example i-compare sa inyo inyo kay na mo 10% taga-bulan kung naa mo sweldo sa matag bulan pinakaubos na ng 5,000 di ang inyong pastoy mangolekta og tag 500 matag bulan di ba 500 5,000 pinakaubos na dili na minimum. Kaya ang tawag ining minimum karon siguro mga 500. Dili sa Davao 500 kapin. So mo 15,000 ang bulan. So kung 15,000 ang bulan, so ang imong 10% 1,500. Ang binulan sa usa ka membro ninyo, kamo nga tawag ining 70 Adventist, i-multiply nimo into 10. 15,000. Nya pagkaman add pag yung kag duha ka bulan. So mahulog sa 18,000 a month. So 18,000 a year. So karon mahitabo napulo ka tuig. Kung 18,000, i-multiply mong napulo ka tuig. Amo 40 ka tuig ang sa inyo Napulo ka tuig. I-multiply ninyo ng 18,000 pesos. O pila na? 180,000 pesos. Pulo pa na ka tuig ba? How much more ato i-compare to sa 40 ka tuig? Ayaw lagi. Sa mga dili question na pag-offer na mo og kwarta. Nga naman kay ang mo ang gi-offeran og kwarta kanang tinuod nga iglesia. Ang kamo. Siktang gitukod og kano. Still lang. Ang hilak. Ako na nooy tawag ining ako na nooy hilak. Kamo ang nanghilak ngano man kay gusto ninyong tabunan ang inyong bakak ug ang inyong bot-bot. Dira pa lang gani ko sa 10% matagbulan ninyo. Wala pa gani ko ritanaw sa inyong halad-halad matag Domingo. Kanang fake ninyo nga pagsimba fake man na. Kanang pagsimba-simba ninyo fake na dili na mo'y pagsimba nga sa balaang kasulatan. Fake na kay ang tinuod nga pagsimba sa balaang kasulatan na ay altar. Kamo stage man ang inyo. So kung fake na inyong pagsimba-simba, so inyong gipag-ilad ang mga tao sa panahon sa inyong pagsimba nang ulekta mong kwarta. Di ba? Mga hudas ginindag ko ng mga tawana. Gibaligya ang pulong ni Kristo. So Ginoo ko yung taon. Bisan pag magpintahay ta, kamo ang gipangwartahan. Wala nga buhis pastoy basta nagagmembro. Di ba? Pero pag walay membro, kulob ang kaldero. Nya kining atong gibuhat karon nga pagtanggal og maskara ni ining mga tawhana na problema na sila sa ilang mga membro. Ngano man tungod kay gawas nga naay manghawa, maglisod na pud sila pagpangilad sa mga inosenteng Katoliko. Ngano man tanggal maskara naman. Tanggal mo maskara. Muna nga ayo pagsulti nga Katoliko man ng warta. No sir, no ma'am. Kamo ang gipangwartahan. Kamo ang gipangilad. Nga naman, kay ang nangulikta og kwarta sa inyo, di lang kay simpleng kwarta lang nga gamay, daggo pag yung kayo. Ang nangulikta og kwarta sa inyo, way katungod nga mangulikta. Tungod sa hinungdan na kanang inyong pondok, gipangtukod lag tawo. Kung gipangtukod lag tawo, gipangtukod lag Amerikano, wa na katungod mangulikta og kwarta nga para sa Dios. So kung wa na katungod nga mangulikta ana, buti pasabot ka lang inyo pangpangwarta. Ang simbang Katolika dili. Nga naman, sa hinungdan ang simbahang Katolika, iya man ni Kristo. So, dili question sa mga muhaptag may kwarta. Nga naman, kay kanyang kwarta padung na sa kaban sa simbahan ang itukod ni Ginoong Kristo. Okay? Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.